Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, maghanda kayo sa isa na namang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan mula sa ating sariling bayan. Isa itong kwento ng takot, misteryo at nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Mula ito sa kabundukan at kagubatan ng isang tahimik ngunit mahiwagang bayan sa Mindoro. Kaya mga ka-amazing, ihanda na ang sarili, sisimulan na natin ang kwento. Andong mga mata sa dilim ng Mindoro, Kwentong Aswang. Ang bayan ng San Isidro del Norte, isang maliit na komunidad sa silangang bahagi ng Mindoro, ay kilala sa tahimik na pamumuhay ng mga residente nito. Pangingisda sa umaga, pagtatanim sa hapon at maagang pagtulog pagsapit ng dilim. Ngunit nitong mga huling buwan, may kakaiba na silang nararamdaman. Hindi na gaanong lumalabas ang mga tao tuwing gabi. Maging ang mga hayop ay tila kinakabahan. Madalas na makarinig ng mga kwento ang barangay tanod na si Mang Resty, isang matandang mangingisda na kilala sa tapang at talas ng pandinig. May nakita kaming mga mata, Mang Resty. Hindi isa, hindi dalawa. Maraming mata, naglalakad sa gitna ng kakahuyan. Pahayag ni Junjun, isang binatilyong anak ng isa sa mga mangingisda. Baka naman hayop lang yon, sagot ni Mang Resty habang naglalagay ng yelo sa isang kahon ng isda. Hindi po, ang laki at para pong may katawan ng tao, pero itim na itim ang balat. Tsaka yung mga mata niya nasa braso, sa tiyan, pati sa likod. Nanginginig na kwento ni Junjun. Lumipas ang mga araw, sunod-sunod ang pagkawala ng mga alagang manok, kambing at isang gabi, isang batang babae na anak ni Aling Nida ang hindi na nakauwi. Walang bakas, walang ingay, wala ring saksi. Isang linggo makalipas, nagpulong ang mga veteranong mangingisda, Mang Resty, Ka Emil, Nardo at Pepe, ang pinakabata sa grupo. Nagpasya silang puntahan ang masukal na bahagi ng gubat kung saan sinasabing may nagpapakita raw na nilalang. Hindi ako naniniwala sa aswang, mariing pahayag ni Pepe habang bitbit ang itak niya. Pero kung meron mang salot na nagnanakaw ng tao't hayop, dapat matigil na to. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, nagiba ang hangin. Tila lumamig bigla kahit 10 oras ng araw. Tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng ibon. Nang sila'y nasa gitna na ng kagubatan, napansin ni Ka Emil na may mga pares ng mata na tila lumilitaw mula sa mga punong may lilim. Sa una, akala niya'y guni-guni lang. Pero nang sunod-sunod na lumitaw ang liwanag mula sa iba't ibang direksyon, lahat ay mata, puting-puti, lumiliwanag sa dilim. Diyos ko! Bulong ni Nardo, hindi to normal. Biglang tumambad sa harap nila ang isang nilalang. Tao ang anyo, ngunit may balat na parang pinagsamang uling at putik. Sa bawat bahagi ng katawan nito ay may matang gumagalaw at umiikot. Ang ilan ay nakatitig sa kanila, habang ang iba'y tila abala sa kung anong bagay. Napaatras si Pepe. Ano yan, halimaw? Ngunit bago pa man sila makatakbo, isang malamig na tinig ang lumutang sa ere. Hindi galing sa harap nila, kundi sa paligid, sa dilim mismo. Hindi kami ang mga aswang na inakala nyo. Napalingon silang lahat. Ngunit walang ibang nilalang sa paligid. Tanging ang mata-mata pa rin na nakatitig sa kanila mula sa madilim na kagubatan.
Kung hindi kayo aswang, ano kayo? Tanong ni Mang Resty. Tinatapang-tapangan ng boses. Kami ang bantay ng kagubatan. Ngunit kayo ang sumira ng balanse. Ang tunay na halimaw ay kayo. Biglang gumalaw ang lupa. Umangat ang mga ugat ng puno at lumitaw ang mas marami pang nilalang. Mga taong itim, punong-puno ng mata, gumagapang sa mga puno, sa lupa, sa hangin. Sumigaw si Ka-Emil, tumakbo kayo. Ngunit sa bawat hakbang, tila mas lumalalim ang lupa, parang hinihigop ng kagubatan ang kanilang mga paa. Sa gitna ng kaguluhan, nawala si Nardo. Nagsisigaw ito bago tuluyang nilamon ng lupa. Nerdo! Sigaw ni Pepe, nanginginig at takot na takot. Dali-daling tumakbo sina Mang Resty, Ka-Emil at Pepe palabas ng gubat. Hindi na nila ininda ang mga galos, tinik o putik sa katawan. Ang mahalaga, makalayo sa kagubatan. Nang sila'y nakarating sa gilid ng ilog, hindi na sila sinundan ng mga mata. Tumigil ang lahat ng kababalaghan. Bumalik ang hangin, ang mga ibon at ang init ng araw. Napaupo si Mang Resty sa tabi ng isang bato. Hindi yon basta kwento lang. May mga nilalang sa kagubatan. Hindi natin sila naiintindihan. At marahil, hindi tayo dapat naroroon. Ngunit habang nagpupunas ng pawis si Pepe, napansin ni Ka-Emil ang isang kakaibang marka sa kanyang leeg, isang hugis mata na unti-unting dumidila. Biglang naparsigaw si Ka-Emil. Pepe, ang leeg mo! Napahawak si Pepe sa kanang bahagi ng leeg niya. Mainit, parang may tumutusok. Nang tumingin siya sa maliit na salamin sa kanyang bulsa, nanlaki ang mga mata niya. Isang mata, totoong mata, ang nakaumbok sa balat niya. At sa harap ng tatlo, unti-unting bumukas ang talukap nito at tumitig pabalik sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Halos mabaliw si Pepe. Parang may iniwan silang bahagi sa iyo. Pulong ni Mang Resty habang nakatitig sa kilabot na tanawin. Mabilis silang umuwi sa baryo, dala ang takot at tanong sa mga nakita. Ngunit sa pagbalik nila, may pagbabago sa lugar. Wala ni isang tao sa kalsada. Ang mga bahay ay sarado. Ang mga tindahan ay tila biglang iniwan. Nasaan ang mga tao? Tanong ni Pepe habang tinatakpan ng leeg. Sobrang tahimik, sabi ni Ka-Emil. Ni Aso, wala tayong marinig. Pagdating nila sa bahay ni Aling Nida, agad silang kumatok. Walang sumagot. Pero naroon ang amoy ng nilulutong sinaing at may sindi ang lampara. Nang buksan nila ang pinto, walang tao. Nakalapag sa sahig ang isang pambatang sapatos. Kulay rosas, sapatos ni Maya, ang batang anak ni Aling Nida na una nang nawala sa gubat. Impossible! Bulong ni Mang Resty. Hindi ba't nauna na siyang mawala? Baka binalik siya. Lumabas sila ng bahay at nag-ikot pa sa baryo. Sa bawat bahay, parehong eksena. Mainit pa ang pagkain sa mesa, sindi ang mga ilaw, ngunit walang katao-tao. Biglang sumakit ang ulo ni Pepe. Napaluhod siya sa lupa at tinakpan ang kanyang tainga. May tinig! May naririnig akong tinig sa isip ko! Anong sinasabi? Tanong ni Ka-Emil. Nagsasalita sila. Sinisigaw nila ang salitang bantay. Bantay ka na ngayon. Maya-maya pa, nagsimula ng mag-iba ang paligid. Ang langit ay nagdilim kahit tanghaling tapat. Parang may ulap na itim na unti-unting bumalot sa buong San Isidro del Norte. At sa kanto ng plaza,
may isang anino ang lumitaw. Payat, matangkad, at may mga matang nakasabit sa kaniyang buhok na parang palamuti. Tumigil ito at tumitig sa kanila. Pepe, tawag nito sa basag na tinig. Ikaw ang napili. Ikaw ang tagapagsalita ng kagubatan ngayon. Ano? Hindi ko ginusto to, sigaw ni Pepe. Ang mata na nasa iyo ay tulay. Makikita mo ang di kayang makita ng iba. Maririnig mo ang nililihim ng mga nilalang ng lupa't hangin. Sa iyo dadaan ang hatol. Sumingit si Mang Resti. Hindi kami sang-ayon sa ganyan. Ibabalik namin sa inyo kung anong iniwan niyo. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Pagkus, naglakad ito patungo sa gitna ng plaza at sa bawat hakbang, ang mga anino mula sa bawat kanto ay lumalapit. Maraming nilalang, lahat may mata sa katawan, lahat itim ang balat. Simula ngayon, sambit ng nilalang, ang bayan ng San Isidro del Norte ay magiging teritoryo ng mga mata sa dilim. Sa bawat buwan, pipili kami ng bantay. Isang tao na maglilingkod sa pagitan ng mundo ninyo at ng amin. At ikaw, Pepe, ikaw ang una. Napaatras si Ka Emil. Hindi kami papayag. Lalaban kami. Ngunit tumawa ang nilalang. Ang laban ay tapos na. Matagal na naming pinlano ito. Sa bawat putol ninyo ng punong banal, sa bawat polusyon na dinala ninyo sa ilog, sa bawat sigaw ng hayop na pinatay nyo, kami nagmasid. At ngayon, kayo naman ang magbabayad. Bago pa makakilos, sina Mang Resti at Ka Emil, may mga matang lumipad sa ere, literal na lumulutang sa hangin at pinalibutan sila. Ang bawat mata ay parang naglalabas ng enerhiya. Liwanag na malamig, ngunit mabigat sa dibdib. Napayuko si Pepe. Nanginginig ang katawan niya. Hindi ko na kaya. Parang may bumubulong sa akin mula sa ilalim ng lupa. Pagtingin nila, ang mata sa leeg ni Pepe ay hindi na isa. May dalawa na at unti-unting dumarami. Pepe, kailangan natin umalis dito! Sigaw ni Ka Emil. Mas lumalala ka na. Di na ako makakaalis. Parang hinihigop ako ng mga mata, sagot ni Pepe. Namumugto ang mga mata sa luha at pagkalito. Lumapit ang isang nilalang sa kanya. Hindi mukhang tao, hindi rin hayop. Parang pinagsamang katawan ng hayop at puno. At sa bawat sanga ay may mga matang kumikislap. Ikaw na ang bagong tinig ng kagubatan, Pepe. Sa iyong bibig manggagaling ang hatol sa mga taong lalabag sa kagandahan ng lupa. Tumingin si Pepe kay Mang Resti. Wala na akong magawa. Parang hindi ko na sarili to. Parang isa na akong bahagi nila. Tumulo ang luha ni Mang Resti. Pepe, lalaban kami. Hindi matatapos dito to. Ngunit ang mata sa kanyang sariling braso na hindi pa niya napapansin ay dahan-dahang dumilat. Resti, tinig ni Ka Emil, nanginginig habang pinipilit itago ang takot sa kanyang tinig. Ang braso mo! Dahan-dahang nilingon ni Mang Resti ang kanyang kanang braso. Doon, sa ilalim ng manggas ng kanyang kamiseta, may makapal na ugat na tila gumagapang palabas at sa gitna nito, isang mata ang dahan-dahang bumubuka, nagkikislapan at tila may sariling isip. Hindi, usal ni Mang Resti. Hindi ko ito naramdaman. Pati ikaw, sabi ni Pepe, nakaupo sa putikan. Ang katawan ay tila unti-unti nang lumalapit sa anyo ng mga nilalang sa paligid. Sa kanyang leeg, dibdib, at kahit sa gilid ng kanyang pisngi,
may maliliit na mata nang dumarami. Biglang nagsalita ang nilalang na may tinig na basag at mababa. Ang pinakauna sa mga dumating sa plaza. Ang mga mata ay pumipili. Hindi ito sakit, isa itong pagising. Kapag napansin ng kagubatan ang iyong kamalayan, kapag naramdaman ng lupa ang udyok ng paghuhukom sa iyong puso, hindi mo na matatakasan ang mata ng kalikasan. Sumigaw si Ka, Emil galit at desperado, hindi kayo mga Diyos. Wala kayong karapatang hatulan kami. Ang mga tao'y nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin niyan ay papatayin niyo kami at kukunin ang aming kalayaan. Hindi kamatayan, sagot ng nilalang, kundi pagising. Nagsimulang magbago ang paligid. Ang lupa sa plaza ay tila nagkaroon ng pulso. Gumagalaw ito, umaalon, at sa bawat pagbugso ng hangin may tila bulong na galing sa ilalim ng lupa. Lumingon si Mang Resty sa paligid. Ang mga bahay sa paligid ng plaza, isa-isa nang nadadagdagan ng mga ukit na mata sa pader. Ang simbahan na itinayo pa noong panahon ng Kastila ay ngayon ay may bagong anyo. Mga ugat na galing sa kagubatan ang yumakap sa kampanaryo at sa loob ng kampana may mataring nakasilip. San Isidro del Norte, usal ni Ka Emil. Hindi na to ang bayang kilala natin. Tumayo si Pepe. Ngayon ay halos kalahating tao, kalahating nilalang. Hindi pa huli ang lahat. May isang lugar sa bundok, yung dating pinagbabawal puntahan. Ang mga matatanda noong araw, sinabing doon nagsimula ang lahat. Ang mga mata, ang mga anino, doon daw may nakalibing na lihim. Alin? Ang lumang hukay? Tanong ni Mang Resty. Oo, sagot ni Pepe, habang ang mga mata sa kanyang katawan ay tila tumitingin din sa direksyon ng bundok. Naroon ang pinagmulan. Kung pupunta tayo roon, anong gagawin natin? Tanong ni Ka Emil. Baka may paraan para tapusin to, sabi ni Pepe. O baka naman, doon natin malalaman kung ano talaga ang layunin ng mga mata. Mula sa likod nila, biglang lumitaw ang isang matandang babae. Si Lola Gracia, ang pinakamatandang naninirahan sa San Isidro del Norte. Akala ng lahat ay patay na siya. Pero heto, siya nakasuot ng itim, ang buhok ay puting-puti at ang mata ay takip ng tela. Matagal ko nang inaasahan ang oras na ito, wika ni Lola Gracia. Hindi ninyo alam, ako ang huling tagapangalaga ng lihim ng bundok. Nagulat ang tatlo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ni Mang Resty. Ang mga mata, hindi sila basta halimaw. Isa silang anyo ng lumang paniniwala. Panahon pa ng ating mga ninuno, may nilalang na tinatawag na alon ng paningin, espiritu, ng lupa na nakakakita ng lahat ng kasalanan, kahit yung nililihim. Dati, kinagalang sila. Pinag-aalayan ng dugo, ng dasal, ng katahimikan. Pero noong dumating ang bagong panahon, ang mga tao'y tumawa sa kanila. Pinutol ang mga punong sagrado, tinapakan ang mga burol ng mga diwata. Kaya sila nagising. Nanlaki ang mata ni Pepe, kaya sila bumalik para maghiganti. Hindi paghihiganti, paglilinis, sagot ni Lola Gracia. At ikaw, Pepe, ikaw ang unang hinirang ng kagubatan matapos ang mahabang panahon. Ngayon, kung gusto niyo pa itong pigilan, kailangan ninyong bumalik sa hukay ng paningin. Doon pa lang kayo makakapag-usap sa pinuno nila. Paano kami makakapunta roon?
Tanong ni Ka-Emil. Ikaw, Resty, sabi ng matanda, dala mo ang salitang taglay. Ang mata sa iyong braso ay hindi lamang sumpa, isa itong susi. Kapag binuksan mo ito, dadalhin kayo ng kagubatan sa lugar ng simula. Nag-aatubili si Mang Resty, nanginginig ang mga daliri. Paano ko bubuksan ang isang mata sa braso ko? Hayaan mo itong makakita, sagot ng matanda. Harapin mo ang katotohanan mo at kusa itong magbubukas. Napatingin si Mang Resty sa lupa. Dahan-dahang inalis ang manggas. Ang mata sa kanyang braso ay nakapikit pa rin. Ngunit unti-unti na itong bumubukas habang nagiinit ang hangin sa paligid. Isang huni ng ibon na hindi pangkaraniwan ang pumailan lang. At sa isang kisap mata, nag-iba ang kulay ng langit. Ang plaza ay nawala. Ang buong paligid ay naging kagubatan. Malamig, mabigat, tahimik. Nasaan tayo? Tanong ni Ka-Emil. Sa simula, sagot ni Lola Gracia. Malapit na kayo sa hukay. Sa gitna ng kagubatan ay may lumang balon. Walang tubig, punong-puno ng mga ukit at simbolong sinaunang-sinauna. Sa paligid nito ay may mga mata sa mga puno, sa lupa, sa mismong hangin. Dahan-dahang lumapit si Pepe at sa kanyang paglapit ang balon ay tila huminga. Isang tinig ang lumabas mula sa kailaliman. Dumating na ang tagapagsalita. Anong dalang katwiran ng sangkatauhan? Tumingin si Pepe sa mga kasama niya at sa sarili niyang katawan na ngayon ay puno na ng mga mata. Ang katwiran namin ay pag-unawa at ang hiling namin ay kapatawaran. Muling lumindol ang lupa at mula sa balon may liwanag na tila apoy ngunit malamig. At sa gitna ng liwanag, isang aninong napakalaki. May daan-daang mata at boses na nagmumula sa buong kagubatan. Walang kapatawaran kung walang pagsuko, bulong ng anino sa loob ng balon. At walang pagsuko kung walang pagkilala sa katotohanan. Umugong ang hangin sa kagubatan. Ang mga dahon ay tila umiyak at ang mga mata sa mga puno ay nagsimulang sabay-sabay na tumitig sa kanila. Si Pepe, nakaluhod na sa gilid ng balon, ay napakapit sa dibdib habang ang mga mata sa kanyang katawan ay unti-unting umiikot, waring may sarili ng kamalayan. Siyenhuhustugtund, ang kailangan naming gawin, sigaw ni Ka-Emil habang pilit nilalabanan ang bigat ng enerhiyang bumabalot sa kanila. Lumapit si Lola Gracia at inilabas mula sa kanyang manggas ang isang lumang kahoy na anting-anting may ukit ng mata at araw. Ito ang batingaw ng paningin. Matagal ko nang itinago ito. Kapag pinatunog ito, magbubukas ang daang lihim. Isang lagusan sa pinakapuso ng kagubatan. Doon ninyo matatagpuan ang ina ng paningin, ang pinagmumulan ng lahat ng mata. Kung mapapapayapa ninyo siya, baka sakaling matigil ang paglaganap ng kanyang galit. Teka, sabat ni Mang Resty. Ina ng paningin, akala ko mga espiritu lang ang mga ito. Hindi. Isa siyang diwata noong una. Isa siyang tagapangalaga ng kagubatan bago pa dumating ang mga tao. Ngunit nang sirain ng tao ang kanyang mga sagradong puno, nang itapon nila ang kemikal sa ilog ng araw kalma, siya'y nagising at nabaliw sa sakit at galit. Biglang nagliyab ang mata sa dibdib ni Pepe at nagpakawala ito ng liwanag na kulay asul.
Sa isang kisap mata, ang lahat ng nakapalibot sa kanila ay tila napalitan ng ibang mundo. Isang lugar sa pagitan ng panaginip at bangungot. Ang kagubatan ay naging kulay uling. Ang lupa ay nabalot ng abo. Ang langit ay kulay kahel. Sa harapan nila may isang matandang puno, napakalaki, halos 300 taong gulang ang itsura. At sa katawan nito ay may mga mataring nakapikit. Sa ilalim ng puno, may isang higanteng nilalang. Babae, may buhok na parang ugat. Katawan na gawa sa kahoy at balat ng lupa at mga mata sa kanyang mukha na luhaan. Dumating na ang tagapagsalita, wika ng nilalang. At kasama mo ang mga huling saksi ng lahi ng tao. Naglakad si Pepe papalapit, bagaman ang katawan niya ay halos wala na sa dating anyo ng tao. Parang nilikha na siya ng kagubatan mismo. Ina, pinagsisisihan namin ang lahat. Ang pagputol sa mga sagradong puno, ang pagtatapon sa ilog, ang pagsuway sa katahimikan ng gubat. Ako ang napili ninyo. At sa katawan ko, dala ko ang sakit at bigat ng kasaysayan. Pero kung may paraan pa, walang pagbabalik sa dati. Singit ng ina ng paningin. Ang mga mata ko ay ginising na. Hindi ko na muling isasara ang mga ito. Pero may bagong lahi. May mga batang lumalaki na may respeto sa kalikasan. May mga tao pa ring handang mag-alay ng dangal para sa katahimikan mo. Sigaw ni Ka-Emil habang hawak pa rin ang anting-anting. Tumahimik ang lahat. Maging ang mga mata sa paligid ay tila natigil sa paggalaw. Kung totoo ang sinasabi ninyo, sampit ng diwata, kailangan kong makita sa inyo mismo ang katapatan. Isang ugat ang lumitaw mula sa lupa at humawak kay Mang Resti. Sa isang kisap mata, ang kanyang alaala ay lumutang sa ere. Mga tanawin ng kanyang kabataan noong siya'y nagtapon ng langis sa ilog. Noong pumutol siya ng punong sagrado para magtayo ng bahay. Napayuko si Mang Resti. Oh, ako ang gumawa niyan at pinagsisisihan ko. Lahat kami may kasalanan. Ang ugat ay bumitaw. Lumapit ito kay Ka-Emil. Muling lumutang ang mga alaala noong sinundan niya ang mga mangangaso para patayin ang mga paniki sa kuweba ng Banwa-Banwa, isa sa mga itinuturing na banal ng kagubatan. Napaluha si Ka-Emil. Wala kaming alam noon. Patawad. Ngayon, ang ugat ay lumapit kay Lola Gracia. Ngunit tila nag-aatubili ito. Lola? Tanong ni Pepe. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi ko lang tinago ang anting-anting. Tinago ko rin ang kasaysayan. Ako ang nagsabing sunugin ang lumang aklat ng mga ritual ng kalikasan noong bata pa ako. Akala ko walang saysay. Gusto kung gawing moderno ang San Isidro. At sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nakalimutan ng mga tao ang kanilang ugat. Pumikit ang ina ng paningin. Ang kanyang katawan ay lumiwanag sa kahel at pughaw. Ang mga mata sa paligid ay muling kumikislap. Ang kabutihan ay may kaakibat na pananagutan. Pero ang katapatan ng puso ay maaaring maging binhi ng panibagong simula. Tumayo si Pepe. Ano ang kailangan naming gawin? Mag-alay hindi ng dugo, kundi ng alaala, ng kasaysayan, ng pagkilala sa kabutihan at kasalanan ng inyong lahi. Kailangan niyong ibalik ang lahat ng itinago, ang mga kasinungalingan, ang mga pang-aabuso, at ang mga kwentong pilit ninyong nilimot. Gamitin ninyo ang anting-anting.
tunugin ang batingaw ng paningin. At kung totoo ang inyong hangaring magbago, magbubukas muli ang daan. Itinaas ni Ka-Emil ang anting-anting. Tinapik ito ni Lola Gracia gamit ang kanyang kamay at sabay silang nagdasal sa wikang lumang Tagalog, isang dasal na biglang lumitaw sa kanilang alaala. Nang tunugin ang anting-anting, isang matinis ngunit malamig na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang buong kagubatan ay lumindol, ngunit hindi ito pagkawasak. Ito'y parang paghinga ng lupa. Ang mga mata sa katawan ni Pepe ay unti-unting nagsara. Si Mang Resty ay nabura ang mata sa kanyang braso. Mula sa lupa may lumitaw na pintuan na gawa sa ugat at liwanag. Sa loob nito, tanaw ang bayan ng San Isidro del Norte. Maliwanag, payapa at muling nabubuhay. Ngunit bago sila makalabas, isa lamang sa inyo ang makakabalik, wika ng ina ng paningin. Ang tagapagsalita ay kailangang manatili, kailangang magbantay, kailangang makinig sa kalikasan at magsalita sa ngalan nito. Sa bawat henerasyon, napalingon si Pepe sa kanila. Alam ko na, ako ang pipiliing maiwan. Pepe, sambit ni Ka-Emil, lumuluha. Sabihin niyo sa mga tao, sabihin niyo ang totoo. Ibalik ang respeto sa kagubatan. Pakasakaling sa susunod, wala nang kailangang mapili. Ang pinto ay bumukas. Si Ka-Emil, Mang Resty, and Lola Gracia ay lumakad palabas. Sa huling sandali, lumingon sila kay Pepe. Ngayoy tila kalahating tao, kalahating diwata. Nakangiti ito, bantayan mo kami, wika ni Mang Resty. Sa likod nila, ang pinto ay nagsara. Ang kagubatan ay muling nanahimik. At sa sentro ng puno, isang bagong mata ang bumuka. Sa pagbalik ni Ka-Emil, Mang Resty at Lola Gracia sa San Isidro del Norte, hindi sila sinalubong ng katahimikan, kundi ng malalim na katahimikan, hindi ang payapang katahimikan ng gabi, kundi ang uri ng katahimikan na nagsisigaw ng kababalaghan. Ang mga bahay ay nakasara, walang usok mula sa mga kusina, walang mga batang naglalaro sa kalsada. Nasaan ang mga tao? Tanong ni Ka-Emil habang palingalinga. Sa gilid ng kalsada, isang bakuran ang may bukas na pinto. Lumapit sila at tinawag ang pangalan ng may-ari. Aling Marta, Mang Dolfo. Walang tugon. Ngunit sa loob ng bahay, sa pader na dating may larawan ng pamilya, ngayon ay may nakaukit na mata. Hindi iginuhit, kundi inukit mismo sa kahoy at tila tumutulo ang itim na likido mula rito. Hindi maganda to, bulong ni Mang Resty. Paglingon nila sa likod, naroon ang isang batang lalaki, hindi hihigit sa 7 taong gulang, nakasuot ng damit na punit-punit at ang kanyang mga mata ay wala. Sa halip, may 2 itim na hukay na malalim at walang laman. Ako po si Thomas, anang bata. Saan niyo iniwan ang tagapagsalita? Nagkatinginan silang tatlo. Nasa kagubatan siya, sagot ni Ka-Emil. Bakit anak? Anong nangyari sa bayan? Hindi pa tapos ang pagbabago, tugon ng bata. Kailangan pa ng mga alaala. Marami pang hindi na isusuko. Biglang nagsimulang umalo ng lupa. Mula sa mga bitak ng daan ay sumulpot ang mga ugat na kumikilos na parang ahas. Sa dulo ng kalsada, nakita nila ang isang matandang babae na dati kilala bilang Aling Delia, ang herbalistang tikom, ang bibig at mailap. Ngunit ngayon
Ang kanyang balat ay parang balat ng kahoy. At sa kanyang likod ay tumubo ang 6 na mata. Matagal ko nang alam na darating ang pagbabalik ng tagapagsalita, sabi ni Aling Delia sa tinig na parang 2 boses na sabay nagsasalita, isang matanda at isang batang babae. Ngunit sa pagitan ng kagubatan at ng bayan, may isang lihim pang hindi binibigkas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lola Gracia. May isang alaala ang bayan na sinadyang kalimutan. At hanggat hindi iyon kinikilala, mananatili ang sumpa ng mga mata. Anong alaala? Tungkol sa apoy, sa gabi ng panunog, sa pangyayaring pilit ninyong binura. Tahimik si Ka Emil, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na yon dapat bumalik. Pulong niya, ngunit nagsalita si Tomas, ang batang walang mata. Kayo ang nag-utos na sunugin ang lumang silid-aklatan sa munisipyo, ang silid na may tala ng ating kasaysayan, ng mga diwata, ng kasunduan sa kagubatan, ng mga alituntunin ng paningin. Kayo ang nagpasimuno ng pagkalimot, lumuha si Ka Emil. Gusto ko lang protektahan ang bayan. Akala ko delikado sa mga bata ang mga kwentong iyon. Akala ko dapat tayong umusad, maging moderno. Wala nang paniniwala sa engkanto, sa aswang, sa mga diwata. Sa pagkalimot ninyo, isinara ninyo ang daan sa pag-unawa, wika ni Aling Delia. Ngayon, kailangan ninyong buksan muli. Naglakad sila papunta sa dating lugar ng silid-aklatan. Ngayoy isang parke na may rebulto ng isang general. Ngunit sa ilalim ng rebulto, sa mismong paanan nito, naroon ang lupaing may guwang. Buksan mo, utos ni Tomas. Hinukay nila ang lupa at doon ay natagpuan nila ang isang sunog na kahon. Sa loob nito, ilang pahina ng kasaysayan ang nabuhay pa rin. May mga guhit ng nilalang na may maraming mata. Tala ng mga kasunduan sa pagitan ng mga ninuno ng San Isidro at ng mga tagabantay ng kagubatan. Ngunit ang pinakahuli sa lahat ay isang sulat gawa sa balat ng puno at may pirma ng mga unang pinuno ng bayan. Sa oras na ang mata ay muling tumingin, kailangan ang bayan ay muling tumanggap. Huwag hayaang ang alaala ay malimutan, sapagkat sa paglimot nagkakaugat ang dilim. Pinasa ni Lola Gracia ng marahan. Alam ko na ang kailangan nating gawin, anang ni Ka Emil. Kailangan nating itipon ang mga tao. Kailangan nating ikwento ang totoo. Muli silang tumahak sa kalsada at sa bawat hakbang, naramdaman nilang unti-unting bumabalik ang mga tao sa kanilang tahanan. Sa bawat bahay na kanilang nadaraanan, may mga mata sa dingding na unti-unting nagsasara at ang itim na likido ay nawawala. Itetisyos. Sa Hortitustea, gitna ng plaza, tumayo si Ka Emil at sinimulan ang kanyang talumpati. Mga kababayan, matagal tayong nabuhay sa pagkalimot. Inakala nating ang kaalaman ay mapanganib. Inakala nating ang mga kwento ng kababalaghan ay hadlang sa pag-unlad. Ngunit ngayon, natutunan natin, ang kalikasan ay may alaala. Ang kagubatan ay may mata. At tayong lahat ay bahagi ng mas malalim na kasaysayan. Tumahimik ang mga tao, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isa-isang yumuko. May luhang bumagsak sa lupa. Ang mga matatanda ay nagsimulang mag-usal ng dasal. Ang mga bata ay nagtanong ng mga kwento. At sa gitna ng katahimikan, may liwanag na bumaba mula sa langit.
bughaw at berde, waring hininga ng kagubatan. Sa dulo ng plaza, may isang batang lalaki na nakatayo, si Pepe. Ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay parang gawa sa dahon at ugat. Ang kanyang mga mata ay kakaunti na lamang at ang kanyang tinig ay tila tinig ng hangin. "Salamat," sabi niya. "Ngayon, muling bumukas ang mata ng bayan." Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, dumating ang isang estranghero sa San Isidro del Norte. Nakasakay siya sa kalabaw na itim, nakasuot ng makapal na barong na may burda ng mata sa dibdib, at may dalang lumang baston na may hugis mata rin sa dulo. Nang siya'y bumaba sa tapat ng munisipyo, lumapit agad sina Ka-Emil, Lola Gracia, Mang Resti at ilang kasapi ng konseho. "Anong kailangan niyo sa amin?" tanong ni Ka-Emil. Hindi ngumiti ang estranghero, ngunit ang kanyang tinig ay malalim at malamig. "Ako si Amador, tagapagtimbang. Kailangan ko nang suriin kung sapat na ang pagbabalik ng alaala. Kung tunay ngang handa na kayo, tunay kaming nagsisisi," sagot ni Lola Gracia. Binuksan na namin ang lumang kasaysayan, ikinuwento na sa mga bata ang mga naunang kasunduan. "Hindi iyon sapat," sagot ni Amador. "Ang mata ay hindi lang paningin. Ito'y alaala, pagdurusa at pagtanggap. At ang lumang sugat ay kailangang muling buksan bago tuluyang maghilom." Sa kanyang likod, bumukas ang lupa. Mula sa bitak, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Higit sa 3 metro ang taas. Ang buong katawan ay puno ng mata at ang mukha ay may bakas ng iba't ibang anyo ng tao. Matanda, bata, babae, lalaki. Isang pinagsama-samang anyo ng mga nawala sa kasaysayan. Ito ang tinatawag nilang bantay ng paningin. Nang tumayo ito sa gitna ng plaza, nagsimulang maglakad ang mga tao papalapit isa-isa, na waring hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Tumigil sila sa tapat ng dambuhalang nilalang at itinataas ang kanilang mga palad. Sa bawat kamay nila, lumilitaw ang mga bakas ng mga mata, tila marka ng kasaysayang kanilang ikinubli noon. Ang mga matatanda ay nagsimulang maglahad ng kanilang kwento. "Ako ang nagsunog ng aklat ng diwata dahil inakala kong mas ligtas ang bayan kung walang paniniwala sa kanila. Ako ang tumanggi noong nagpakita ang isang nilalang sa bukid. Pinagtabuyan ko sila tinawag na demonyo. Ako ang nagturo sa mga bata na huwag makinig sa matatanda dahil akala ko'y lumang pamahiin lamang ang lahat. Isa-isa, ang mga mata sa katawan ng nilalang ay pumipikit habang lumalabas ang katotohanan. Ngunit nang lumapit si Ka-Emil, hindi pa rin bumababa ang tensyon. "Ka-Emil," wika ni Amador, "may isa pang katotohanang ikaw lang ang nakakaalam. At hindi ito tungkol sa aklat o kwento, kundi sa isang buhay na inalay." Namutla si Ka-Emil. Napatingin siya kay Tomas na muling lumitaw mula sa anino. Si Tomas, ang batang walang mata, ay lumakad papalapit sa gitna ng plaza. Tumigil siya sa harap ni Ka-Emil. "Natatandaan mo pa ba ako?" tanong ni Tomas. "Hindi." Bulong ni Ka-Emil, ngunit nanginig ang kanyang tinig. 15 taon na ang nakalipas. "Ako ang batang isinama mo sa kagubatan. Sinabi mong ipapakita mo sa akin ang lihim ng San Isidro. Ngunit ang totoo, ako ang inalay mo sa kagubatan bilang kapalit ng kapayapaan ng bayan.
nagsimula nang dumilim ang langit. Ang mga mata ng nilalang ay muling bumukas. Ngunit ngayon ay nag-aapoy, umuugong ang lupa at ang mga puno sa paligid ng plaza ay waring yumuyuko sa bigat ng katotohanan. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas noon, patuloy ni Thomas. Ngunit ang kagubatan ay kinaawaan ako. Tinanggal nila ang aking mga mata para hindi ko makita ang kasamaan ng bayan. At mula noon, naging tagapagdala ako ng alaala ng mga itinakwil ninyo. Napaluha si Ka-Emil. Ginawa ko lang yon dahil pinilit ako. May kasunduan noon, 1 buhay bawat 50 taon, kapalit ng pag-unlad at kasaganahan. Ayaw ko, pero ako ang pinuno, ako ang pumirma. Ngunit hindi mo ito inamin. Ipinasa mo sa kagubatan ang bigat ng kasalanan sa halip na akuin mo mismo. Sa mga huling salitang iyon, lumapit si Amador at inilabas mula sa kanyang baston ang isang bilog na mata na kumikislap. Ito ang mata ng pagtatapos. Ka-Emil, tatanggapin mo ba ang paghatol ng bayan at ng kalikasan? Tahimik si Ka-Emil. Tumingin siya sa mga taong nagtipon, sa mga batang hawak ang kamay ng kanilang mga magulang, sa mga matatandang umiiyak sa gilid. Sa mata ni Tomas na wala na, ngunit nakatitig pa rin sa kanya. Tatanggapin ko, sagot ni Ka-Emil, ngunit hindi ako aalis na hindi ibinubunyag ang lahat. Ang kasunduan ay hindi galing sa mga nilalang ng kagubatan. Galing iyon sa mga tao, sa mga naunang pinuno na ginawang kasangkapan ang takot para sa kontrol. Kami ang nagturo sa bayan na katakutan ang engkanto, ang diwata, ang aswang. Ngunit ang totoo, kami ang tunay na halimaw. Sa pagsambit ng huling kataga, lumiwanag ang mata sa dulo ng baston ni Amador. Sumiklab ang liwanag na lumamon sa katawan ni Ka-Emil. Ngunit sa halip na apoy, ang kanyang katawan ay unti-unting naging alabok na lumipad pataas sa langit. At nang tumigil ang liwanag, ang dambuhalang nilalang ay pumikit sa huling pagkakataon. Ang lahat ng mata sa katawan nito ay nawala. Ang lupa ay tumigil sa pag-uga. Ang hangin ay naging kalmado. Si Thomas ay nakatayo pa rin sa gitna. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay naibalik, 2 maliwanag na asul na mata na tila sinag ng umaga. Natapos na ang paglimot, wika niya. Ngayon, panahon na ng pagbabalik. Sa pag-alis ng liwanag sa himpapawid at pagpanatag ng buong San Isidro del Norte, unti-unting bumalik ang sigla sa bayan. Ang mga halaman ay muling nanariwa. Ang mga hayop na nawala ay isa-isang nagbalikan sa kagubatan at ang mga tao ay muling nagtipon sa plaza. Hindi bilang mga nagtatago, kundi bilang mga tagapagdala ng katotohanan. Si Tomas, ngayon ay may maliwanag ng mga mata, ay lumapit sa gitna ng plaza kung saan naroon pa rin si Amador, ang tagapagtimbang. Wala na ang kasinungalingan, wala na ang paglimot, wika ni Tomas. Ano na ngayon ang susunod? Ang kagubatan ay hindi naghahanap ng paghihiganti, sagot ni Amador. Ito'y naghahanap lamang ng pagkilala. Dahil sa inyong pagtanggap, mabubuksan na ang bagong kasunduan. Hindi sa takot, kundi sa paggalang. Tumalikod si Amador at sinaksak ang kanyang baston sa gitna ng lupa. Mula sa pagkakabaon nito, lumabas ang isang punong may mga dahong berde at asul. Ang mga ugat nito ay mabilis na lumaganap sa paligid. Waring niyayakap ang buong bayan.
Ang punong ito, wika ni Amador, ay magiging tagapagbantay ng inyong alaala. Sa tuwing may bagong isisilang na sanggol, isang dahon ang lalabas. Sa tuwing may masusugatan ang lupa, isang mata ang bubuka. At sa tuwing ang bayan ay makakalimot, ang hangin mismo ang magpapaalala. Lumapit si Lola Gracia at hinalikan ng batang si Tomas sa noo. Pasensya na, anak. Pinili ka nilang isakripisyo noon, pero ngayon, ikaw ang naging daan ng katotohanan. Ngumiti si Tomas. Hindi ako nag-iisa. Marami tayong nawala, pero ngayon wala nang mawawala pa. Lumapit ang mga bata ng bayan sa punong itinaas ni Amador. Isa-isang itinapat ang kanilang palad sa mga ugat nito. At sa bawat isa, isang liwanag ang sumiklap. Hindi sila natakot. Sa halip, sila ay natahimik. At pagkatapos ay tumawa, masayang parang mga batang nakakita ng bagong mundo. Sa huling pagkakataon, si Amador ay lumingon sa buong bayan. Bantayan ninyo ang inyong kwento. Huwag niyong hayaang ito'y manahimik sa dilim, dahil ang mata ng kagubatan ay hindi na kailangang matakot kung ang bayan ay marunong tumingin. Sa isang iglap, siya'y nawala. Ang kalabaw na sinasakyan niya ay naglaho rin, kasabay ng paghihip ng malamig na hangin. Si Tomas ay tumayo sa tuktok ng maliit na altar na itinayo nila sa tabi ng puno. Mula ngayon, tuwing ikatlong gabi ng buwan, magkwekwento tayo sa punong ito. Lahat ng kwento, kahit gaano kakaiba o nakakakilabot, ay hindi na natin itatago. Dahil ang totoo, ang kwento ang nagpapalakas sa atin. Ang kwento ang ating mata sa dilim. At mula sa kagubatan, may mga matang muling nagmasid. Ngunit hindi na ito mga matang may galit, kundi mga matang mapagmatsyag, payapa at handang makipag-ugnayan. Ang San Isidro del Norte ay hindi na ang bayang takot sa dilim. Ito na ngayon ang bayang marunong tumingin sa sarili nitong anino. At diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa buong kwento ng Ang Mga Mata sa Dilim ng Mindoro. Huwag niyong kalimutang i-like, share, comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Ang Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam at ingat kayo palagi.